nakabantay ang marami ukol pa sa usapin ng impeachment, kung paano ito hinaharap ng Senado sa kasalukuyan. Parang ngayon po yung huling araw para sagutin ni VP Inday yung summon sa kanya. Ano na pong latest, Sen? Wala pa raw nakapay. Wala pang sagot. Sagot, oo. So, anong oras na ba natin? 4:49. 50 na. 4:50. Ano pa naman ako, may mga staff pa naman ako doon. May kusina pa tayo, no? So, monitor ko rin. Sa ngayon, wala pa raw sagot. Pero kung totally hindi sila sumagot sa araw na ito, anong magiging epekto, Sen? Dapat yan, ang magiging epekto niyan, pag-declare ng default, nasa rules of court yan, supplementary rules of court. At tama yung sinabi ni Senator Trilon, pag-default, hindi ka na makakapag-provide ng ebidensya. Pero meron din nakasaad sa rules of court na pwede mag-file ng motion to lift the order of default. So, pwede pa rin yan. Kaya, yung medyo gipit-gipit na yung panahon. Pero nananatili pa rin ako dun sa aking sinasabi, simula't-simula, na pagtatapos ang 19th Congress sa June 30, wala na yung court, abolished na yun by operation of the Constitution. Hindi pwede mag-carry over. Yun na nga po. At dami ko na pong nakadibati dyan na hindi naman, sabi ko ituro nyo sa akin ang exact provision sa Constitution na nakalagay in carry over. Kasi Constitution natin is composed of written words. Yes. Not intentions. Kung ano po nakasulat, yun po yung batas. Pag hindi nakasulat, hindi yun yung batas. Kahit sabihin po nung ako po ay framer ng Constitution mo, walang galang na. Ba't di mo nilagay doon? Ayun nga. Yung talaga intention mo. Kung ano po nakalagay sa batas, yun po yung batas. Yun po yung i-interpret. Wala po nakalagay po doon sa legislative functions, doon sa ginawa namin rules, all. All. Ang ibig sabihin po sa Tagalog ng all, lahat. Lahat ng takbahin ng Kongreso, pag mag-a-adjourn na, ay tapos na. Hindi naman sinabi lahat except non-legislative. Wala namang gano'n. Interpretation lang. Pero kung yan po i-interpret ng Supreme Court, tatalima po tayo doon, susundin po natin. Pero sa ngayon, naniniwala pa rin ako doon sa paninindigan ko na kailangan matapos ng June 30. Kaya nga gumawa ako ng indicative trial calendar Matatandaan nyo, di ba? So, ito pa rin po yun. Kaya, kung ano man ang mangyari nito, tingnan natin kung magpapile ngayon, pero as of ngayon, ay wala na pa rin. As of 4:52. Sentol, total, nandiyan na naman kayo. Ang isa pa sa mainit na usapin ngayon, tungkol sa eleksyon naman, ay itong naging latest na desisyon ng Supreme Court na inaabando na yung second placer rule. Na kapag may nanalo, naproklama, pero biglang na-disqualify, yung ginagawa dati ng COMELEC na ang ipinapalit ay yung second placer, ay hindi daw dapat yun, Sentol? Hindi ko pa nababasa yung decision kasi usually yan noon, yung naupo yung second place, pag hindi pa, una-una, hindi pa napaproklama. Hindi pa nakakao. Yun yung mga sitwasyon noong araw. Kasi considered not as a candidate yung nanalo, halimbawa na disqualified. Pero naabuso, maraming pero may mga ibang doktrina rin, yung Aguinaldo case, halimbawa, dahil merong isang pending case na gano'n, sinasabi naman din ng Supreme Court, pag nanalo ka na, may gusto ka na ng taong bayan na nawala na muna yung administrative case mo. So, hindi ko masagot ng mananim-nanim kasi hindi ko pa nababasa. Pero may logic po yun kasi pinakapang naman na vice mayor o vice governor. Pero sa mga kongresista, wala namang vice congressman. Yung mga maraming na-proclaim kasi na iba na nabago. So yun ang hindi ko alam kung paano, special election ba o kung paano yun. Ayun. Pero anyway, doon sa punto pa po ng impeachment, so nakikita nyo kasi ilang araw na lang, Sentol, makapag-hearing kaya tayo? Ibig sabihin makakaisa man lamang kaya? Parang walang gusto mag-inisip Yung ginawa ko kung trial kami para 21 to 30 pakusin. Ayaw nila, umot na yun. So, palagay ko, baka hindi na makapag-hearing ito. Mag-lalapse na itong 30.
Oo. Kaya yung mga rope, souvenir na lang. Yung rope ko, inuwi ko na eh. Opo. So magiging debate dito, Sentol, siguro nakikita ko, pagpasok ng 20th Congress, kung tatanggapin ba nung 24 na bago? Yun dyan, meron ba jurisdiction? Meron ba jurisdiction Oo. yung bagong kongreso na i-assume? Kasi final yun sa 19th Congress. Yung sinasabi ng iba, continuing yan eh. Continuing, gaya ng Husgado, continuing, mawala yung judge. Yung po ay patungkol sa permanenteng Husgado, branch 24, RTC permanent yun. Opo. Kahit mawala yung judge, ito pa rin na judge. Ang court of appeals, permanent po yan. Pero ang impeachment court po, hindi permanent. Constitute lang yan as the need arises. Hindi pa natin masasabi sa loob ng isang taon o sa 2 taon eh. Araw-araw na impeachment court, hindi. As the need arises, pag merong constitutional crime. So, hindi ito kagaya nung, kaya doon pa lang, bakit na yung argument na yung Husgado, pag namatay yung judge, ito pala, tuloy pa rin. Yun po yun kasi permanent yung Husgado. Regular po yun, regular yung staff, regular yung judges. Ito po, ad hoc lang po ito, as the need arises lang po ito in layman's terms. So, iba po yun. Kaya nga napakagandang ano to eh, napakagandang question sa bar exam ito kung ganito, itong isa pa to ha. Kung ang 20th Congress ay magdidesisyon na kami ay may jurisdiction o kami walang jurisdiction, that act itself, that declaration is an act of jurisdiction. Kasi nga kung wala kang jurisdiction, ba't mo sasabihin wala pa akong jurisdiction, may jurisdiction? Ang nakagawa lang po niyan sa batas, yung mga International Arbitral Tribunal. Sinasabihan nila, o kami may jurisdiction, tuloy natin ang kaso. Kami walang jurisdiction, huwag yan natin, tuloy ang kaso. Kasi yung pag-declare mo pa lang na gano'n, is in itself an act of jurisdiction. May question gano'n, pero siguro maliliwanagan yan sa 20th Congress. Issue of jurisdiction. Meron ba silang jurisdiction? Kasi yung gaya ng command na Fort Meade, yun po ay nakalakip sa 19th Congress. Opo. Yun po yung nakatingkit sa 20th Congress na, o Fort Meade din kayo, hindi. Sa 19th Congress yun. Ayun. May sariling rules, ano? Opo. So, ano to, pero ilang araw na lang yan. Pagdating ng July, manunood-nood na lang ako dyan. Masasama po. Dahil kukunin namin kayong panelist para ma-analyze natin yung mga Pati ko na po lahat yung mga maestrado. ayun na nga po eh. Nakatibati ko na lahat. Teacher ko pa yung ilan doon. So, ang tanong ko lang ganito, saan nakalagay sa Constitution ang salitang carry over? Wala. Ituro mo. Pag nakita mo yan dyan, turo mo sa akin, surrender na ako doon. Naku, maganda mo ito at mukhang susubaybayan talaga natin to. Saan baka meron pa kayong gustong banggitin? Ano sabi nyo ba? May mga kapatutayan natin, maulan ngayon, at saka siguro yung mga economic managers natin, pag-usapan na yan, yung mga negosyo, yung mga maliliit na negosyo, yung kahit yung mga sariling pamilya, paano mag-a-adjust biglang pagtaas bukas ng presyo ng gasolina, tataas ang bilihin, paano na ito? Opo. Nag-uusap tayo sa politika, pero ang sigmura po ng ating mga kababayan po siguro ang nakalinya rito. Kaya kailangan po, napakabigat na problema na ito. Totoo.